Nanganganib na po ang bansang Pilipinas. Ito na yung sinasabi ko eh. Naalala nyo, nung campaign period, anong sinabi? Tinanong si Bongbong Marcos kung papapasukin ng EDCA. Kaya nga ito si Bongbong Marcos, walang yagballs. Yung mga pinagsasabi niya, hindi niya kayang panindigan. Sabi niya hindi papapasukin ng ICC pero pinapasok. Inamin ito ni Boying. Hindi papapasukin ng EDCA pero pinapasok. Ito na nagkahagera, madadamay pa tayo. O, nagdatingan na yung mga sundalo ng Amerika dito. Pag hindi nagustuhan ng Iran yan, na tayo ay pumapanig sa Amerika. Para tayong fraternity. Bakit tayo panig ng panig doon sa hindi naman natin away? Bakit tayo papanig at sasama tayo sa away na hindi naman natin kayang ipagtanggol ang sarili natin? Bakit tayo makikipag-away na akala mo tutulungan ka ng Amerika? Pambihira. Ang laki na nangyari sa Pilipinas, may itinulong ba sila? Inabot na tayo ng sangkatutak na baha. Tumulong ba? Hindi. Anong sabi? Yang EDCA na yan, makakatulong yan pagka mayroong natural disaster. Tumulong ba? Hindi. Ilalagay lang tayo yan sa alanganin. Akala nyo ba yung mga politiko na yan na nagpapasok dyan sa EDCA? Akala nyo ba si Bongbong Marcos? Aalis yan ng bansa. Sila ligtas. Tayo patay. Eto na. Na dumating sa Cagayan de Oro. Nilabas to ng Daily Tribune. Servicemen began arriving Tuesday at Lumbia Air Base here, one of the 9 Philippine military facilities designated under the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Pwe! EDCA pa kayo. Military base lang yan. Niloloko nyo kami for joint training with Philippine troops. Anong joint training? Focus on humanitarian assistance. Anong humanitarian assistance? May assistance bang ginawa yung EDCA sa atin? Sige nga, baka hindi ako nakakabasa ng news. Baka hindi ako nakaka-research. Humanitarian assistance and disaster response. Binaha sa Cebu, nandun ba sila? Ilang lugar sa atin binaha? Anong disaster response ang sinasabi nyo? Diba? Tapos malalagay tayo sa alanganin. Bongbong, sumpa ka ng Pilipinas. Pag binomba tayo ng Iran, nang wala naman tayong kinalaman, dahil lang pumanig ka sa Amerika, pinapasok mo tong mga to. Nilagay mo na naman sa bingid ng kamatayan ang Pilipinas. Hindi ko alam kung mapapatawad ka pa talaga ng mga Pilipino. Dapat nga, ang inaasikaso mo kung paano kukuhanin itong mga kababayan natin. Dapat you are here leading your secretaries. You are here nakasubaybay sa pagtaas ng presyo ng gasolina. You are here monitoring everything. You are here with us. Sama-samang hinaharap itong pagdudusa at problemang nangyayari sa buong mundo. Dahil tatamaan ang mahirap na bansa higit sa lahat katulad ng Pilipinas. Pero imbis na nandito ka, tumakbo ka ng Amerika. Iniwan mo kami mga Pilipino dito, Nimal. Dapat nagtitipid, ba? Anong ginawa mo? Alam mo naman pag bumiyahe ka ng Amerika, gastos yan sa gasolina. Gastos yan sa langis. Dala-dala mo pa kung sangkatutak na entourage mo. Sabi nga dapat ang kinakausap mo, yung mga secretaries, yung mga kababayan mo sa Pilipinas, nagpunta ka sa Amerika. Kung sino-sino kinakausap mo, sino-sino inatinan mo ron. Na ikaw lang naman presidente pumunta ron. Kung hindi ba namang inutil ka kaliwat kanan. Kaya hindi ko maintindihan yung mga taong walang prinsipyo. Harap-harapan ng ginagago ni Bongbong Marcos ang Pilipino. Wala ba kayong konsensya? Para kayo ay pumanig pa sa taong ito. Lantaran, kaliwat kanan na ang ebidensya laban sa pagtanggap niya ng pera. Mali-malitang pera. Tapos hindi pa nagsisilbing maayos. Hindi, wag na tayo magpakalayo-layo. Pag-usapan natin, may infrastructure bang nagawa? Parang huminto ang bansa natin. 3 years pa lang yan. Ganyan na nangyayari.